Ito po yung passport na sinasabi niya na pangalawa kong passport. Tignan niyo po, may butas. Now, bakit po may butas yan? Kasi kanselado na po yan. Ito po, tignan nyo. Kanselado na po yan at bakit naging kanselado na yan? Nakansela na po yan kasi nga wala na po siyang pahinang available. Tatlo ang dala kong passport, pero iisa lang ang valid na passport. Hunger for power. It will divide the nation. Ako, fake news ang sinasabi ng DOJ Secretary Remulla. Alam niyo po, medyo nalulungkot ako dahil lang pagkakaibigan namin itong si Secretary Remulla, nasa pre-law pa lang po ako. No? First year college pa lang ako, siya po ay senior na sa college, malapit na po kami kaibigan. At ang aming mga parientes ay magkakaibigan po. Yung tatay niya at saka nanay ko ay mag-best friend po nung sila ay nasa College of Liberal Arts pa ng UP at saka yung aking tiya na nagpalaki sa akin na retiradong West na pumanaw na rin ay kaklase ng ama niya for 4 years sa College of Law. So ang tawag po namin intergenerational friendship. Naintindihan ko naman po na meron siyang trabaho na dapat gawin pero sana naman dahil ginagampan niya ang trabaho niya, doon lang siya sa katotohanan. Ngayon po, inanunsyo niya na marami raw akong passport. Paano naman mangyayari yun? Hindi ka makakakuha talaga ng multiple passport unless ikaw mismo ang gumagawa ng passport, no? Dahil hindi papayag ang DFA na magkaroon ka ng multiple passports. Ano ba yung sinasabi niya multiple passports ko? Well, fake news nga po. Ang nangyari po kasi, ito po yung passport na sinasabi niya na pangalawa kong passport. Tignan niyo po, may butas. Now, bakit po may butas yan? Kasi kanselado na po yan. Ito po, tignan niyo. Kanselado na po yan at bakit naging kanselado na yan? Nakansela na po yan kasi nga wala na po siyang pahinang available. Dahil nung ako naman po ay nagpa-practice, international law ang aking practice, syempre po ako'y biyahe ng biyahe. So lahat ng pahina ko punong-puno na. So bagamat ang validity niya ay till 2029 pa, 2025, puno na siya, kinailangan ko nang kumuha ng bagong passport, 2024 pala. Dahil kinuha ko yung bago kong passport ng 2024. Now, ganun pa man, hindi ko pa rin pwedeng itapon ito at hindi pa rin pwedeng kunin sa akin ng DFA. Ito dahil nandito rin ang aking visas. No? Nandito yung visa ko sa Shenzhen na ginamit ko nung ako'y pumasok dito sa Netherlands at nandito rin yung mga visa ko sa bansa na gaya ng Japan, no? At saka ng United Arab Emirates. No? So talagang yung mga lumang passport ay hahawakan mo pa dahil may mga multiple visas naman, multiple entry visas na hawak ka. Iba pa po yung passport kung nasaan yung aking 10-year US visa. No? So at any time, tatlo ang dala kong passport. Pero iisa lang ang valid na passport. Yung valid lang na in-issue for the current period. Yung walang butas. Kapag may butas na ganito, ibig sabihin, kanselado na pa ito but without prejudice kasi pinalitan nila ng bago. So yun po ang katotohanan. No? Totoo po, tatlong hawak kong passport. Dalawang luma na nandun na mga visas, yung pinakaluma, nandun yung aking US visa, itong visa na ito, nandito yung aking Shenzhen visa, at saka yung passport ko na current na ginagamit ko. Kasi nga po, napuno kaagad itong visa na kinansela na. So, bakit po kaya nagpe-fake news itong si Secretary Remulla? Kasi sinisira talaga nilang pilit ang aking pagkatao. Unang-una, kung talagang babasahin niyo po yung resolution nila na nagdadawit sa akin sa trafficking na non-bailable pa, no? Wala pong kahit anong aligasyon na ako'y merong recruit na kahit sino. Wala pong kahit sino nagreklamo na ako'y nag-recruit sa kanila na ginamit ko pang pamamaraan ay paggamit ng dahas at ang aking motibo ay para pagsamantalahan yung kanilang trabaho. No? Now, kung darating naman po sa sabuatan o conspiracy, wala rin pong kahit anong aligasyon na ako po ay guilty ng conspiracy. Ang tanging ebidensya na tinukoy nila para dawitin ako ay yung pagsama ko kay Cassandra Ong para nga humingi ng gives, restructuring of payment para bayaran yung pagkakautang ng kanilang kliyente na Lucky South 99 kasi nga po, di umano, sabi ni Cassandra Ong, naistapa sila nung opisyal na representante nila sa PAGCOR na nadawit din dito sa kaso na non-bailable human trafficking. So matindi po talaga itong administrasyon nito, no? Hindi lang nila susupilin ang iyong kalayaan na maging malaya, sisirain pa nila yung pagkatao. Wala na pong ibang motibo si Justice Secretary Remulla kundi palabasin na balasubas talaga ako. Talaga ako ay kriminal dahil paano ako magkakaroon ng multiple passport.
Paano po ngayon? Napatunayan ko naman po na fake news yung sinasabi niya. Siguro naman po dahil fake news ang sinasabi niya, wala nang maniniwala sa kanya na masama aking pagkatao. Dahil kung ako po'y masama aking pagkatao, sino ang nagreklamo sa akin? Wala po. Ang tanging nag-execute ng supplemental, pahabol na complaint affidavit ay kapulisan. Walang kahit sinong testigong tumuro sa akin na ako daw ay nag-recruit. At ako nga po daw ay gumamit ang dahas. At walang kahit anong ebidensya na inilabas na ako daw po ay nakipagsabwatan kahit kanino. Instead, ang meron po akong documentary evidence ay lahat ng mga petition ko na sinampa sa MTC, sa RTC Angeles, sa Court of Appeals, na ang talagang kliyente ko ay yung Whirlwind. At ang tanging kliyente, ang aking kaso na hinawakan sa kanila ay ejectment case. Mantakin ninyo kung talagang krimen yung pagsasama ko para masigurado na yung kliyente ng aking kliyente na Lucky South 99 ay operating legally, yan po ay krimen, abay, wala nang gusto siguro mag-abogado para kahit kanino. Kaya ka nga kumukuha ng abogado para masigurado na lahat ng iyong gawain ay sang-ayon sa batas. At yung aking follow-up na ano pang kulang na documentary evidence ng Lucky South 99, yan po ay gawaing abogado. Tinanong naman ni Senator Nancy Binay, ano ba, binaraso ba kayo ni Harry Roque? Hindi, walang ganyang pagbabraso. Yan naman ang sinabi ng chairman ng PAGCOR at saka nung in charge. Pero bakit nila pinipilit na yung ginawa kong pag-follow up na ano pa ang kulang na dokumento, bakit nila sinasabi na yan ang kriminal? Talagang gawaing abogado po yan. Ulitin ko po ang aking panawagan sa IBP. Abay, kailangan manindigan po kayo dahil delikado po ito. Kung lahat ng abogado ay matatakot na hawakan ng mga kliyente dahil baka ang pagiging abogado ay dahilan para sila ay makasuhan, abay, tuluyang wala na pong kukuha ng abogado at ang mangyayari dyan, magiging inutil na yung ating criminal justice system dahil wala na rin gustong gumawa ng kahit ano dahil takot na takot sila na baka sila makasuhan. So, meron po talagang mas malaking issue dito sa ginagawa nila sa aking paninira, no? At ang issue po diyan ay talagang yung katapatan na, no? At yung pagtiwala ng taong bayan dito sa ating sistema ng batas. Talaga pong malaking dagok 'yan kung mga abogado ay pupwedeng kasuhan dahil sa pagkampan sa kanilang mga katungkulan. Well, anyway, kami po ngayon dito sa The Hague ay nag-aantay sa pagdarating ni VP Sara. Inaasahan po namin na galing po sa Kuwait, galing pala sa Qatar. Sorry ano ba ito? Dami kong sinasabi ngayon. Galing sa Qatar ay patungo siya dito sa The Hague para nga po dumalaw sa kanyang ama. At ito naman po ay alinsunod dun sa kanyang naunang deklarasyon na nais niyang i-celebrate ang kanyang kaarawan na kasama ang kanyang nanay na si Ma'am Elizabeth at saka ang kanyang tatay na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At mukhang magkakatuparan naman po ito dahil sa 31 po sa kanyang kaarawan, siya ay bibisita sa tatay niya at sana nga po makapasok sa kauna-unang pagkakataon yung kanyang mami na si Ma'am Elizabeth at sabay-sabay sila magdiwang ng kanyang birthday. Yung pagtitipon po namin ay matapos ang kanyang pagbisita. At inaasahan namin po na ang bisita, ang aming programa ay between 9 o'clock in the morning hanggang 12 noon sa 31. At marami na po nag-confirm ng kanilang mga attendance as far away as UK, Germany. Bus po silang darating dito, no? At ang aming atubili nga ay baka mamaya yung kinuha naming venue ay hindi sapat para ma-accommodate ang lahat, no?